Hello po mga kabayan, narino sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong video ay sa episode nito may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Juris sa ni Horisa Kabahog. So I hope I got your name pronounced correctly. Sabi niya dito, ito may kinalaman sa if you are familiar with the transaction, no, doon sa bilihan ng lupa, no, lalo na sa assessor's office, okay? O tsaka sa register of deeds. Ang tanong niya sa atin dito, good day po, attorney. Tanong ko lang po, meron bang kopya ang assessor's office ng mga deed of sale ng lupa kahit wala pa noon ang computer? Well, mayroon po dapat, no? Because sa pamagitan po kasi ng dokumentong ito, it could be deed of sale, extrajudicial settlement of estate, no? Deed of donation, no? Or judicial settlement of estate. Dito po binabase yung assessed value, market value, zonal value, yung na kung saan ay dito po ay pinagbabasihan, no? Ang assessed value ng isang property. So necessarily the assessor's office must have a copy of this instrument. Now, ang problema lang diyan may sinasabi natin sa atin dito kahit na daw wala pa yung computer noon. So that means kung hindi pa sa ngayon po nasa digital age na tayo, no? So malamang ang mga office ng ng ating pamahalaan tulad ng assessor's office o register of deeds ay digitalized na po, no, yung mga dokumento. So in all probability mayroon po sila, but during the old times na wala pa pong computer na kung saan ang paggawa po ng public instrument ay o dokumento is pamagitan po ng typewriter lamang, okay? Well, kahit na noong unang panahon po, under obligation pa rin sila because na wala pang computer, na wala pa tayo sa digital age, because yun lang po ang pagbabasihan nila, yung dokumentong yun, kung ano ba, sino si seller, sino ngayon ang tagapagmana, alin ang property, magkano ngayon ang assessed value nito, no, o market value. So meron po sila. Unfortunately po, tulad ng ibang ahensya ng ating gobyerno ng panahon, lalo ng unang panahon pa, no? Yung mga dokumento po kasi ay nakatambak lang po yan sa kanilang bodega, no? And in the passage of time, maaari po yung bodegang iyon either nakinain na po ng anay yung mga dokumento or nagkaroon po ng sunog or nagkaroon po ng baha. In this way, nasira po yung mga dokumentong iyon. Kaya kung minsan, 'pag may pag-transact tayo ng business sa assessor's office, sa register of deeds, oh, ay wala po silang maipakitang ah, mga instrument or public instrument because either nawala na, nasira na, kinain na ng anay and all these things, okay? So meron po sila dapat as a rule, meron po sila dapat ng mga kopya ng deed of sale, extrajudicial settlement, deed of donation, no? Because required po yan sa pag-input nila sa tax declaration certificate. Okay? Kasi kung wala po yung mga dokumento nito, wala po silang basihan sa pag-update o pag-issue ng tax declaration certificate. Okay? So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan na na-post po sa atin ng ating tagapag-subaybay, no, na si at Rin Yarag. Okay. So okay, bago tayo magpatuloy, no, I would like to express my appreciation, no, sa mga followers po natin, mga subscribers and sharers po natin, mga likers po natin. Thank you very much sa suporta ninyo, no. Because of your support, ay we are encouraged to go on, no, with our advocacy na mapalawig pa natin ang ating advokasya. At sa mga hindi pa po followers at sa mga hindi pa po subscribers, no? If you find our videos interesting and informative, siguro naman po it is not maituring nating an imposition or kalabisan na ako po hirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like po na buttons po ninyo at malaking bagay po to sa akin. Okay? And of course, huwag po niyong kalimutan i-click po ninyo yung notification bell upang sa ganun, pag mga updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode.
And, and 'di ba sabi natin lagi 'di ba, lamang na ang may alam sa batas. So paki-share po 'no, yung ating mga videos para 'pag sa gano'n, yung inyo pong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapitbahay po ninyo or just your plain acquaintances, sila din po ay meron pong oportunidad na na, may mapulot sila 'no, sa ating mga pinag-usapan at, and they will know more or less 'no, kung ano ba yung batas tinggil sa isang issue. At ito po sa sinasabi natin 'di ba, we cannot escape the tentacles of the law. Ang batas po ay nakaano po yan sa atin, sa araw-araw na buhay na po natin nandiyan po yan. We cannot escape the law because the law is every aspect po ng buhay natin meron pong batas po yan 'no. So, kahit paano, mas mahalaga po na kahit paano meron po tayong alam sa batas lalo na ito kung may kinalaman sa mga mundane or palagi nating na-encounter na mga insidente sa ating lipunan at saka sa ating buhay. Hanggang dito na muna tayo and I hope to see you again in the next, video po natin. See you. God bless.